Good day mga kaputi. So wala tayong project ngayong araw, kaya mag-unbox muna tayo ng tattoo machine. Ito nga po pala ay Rocket B8. Mumurahin lang po ang machine na to. Gusto ko lang i-try yung quality kung same lang ba siya sa mga battery na mga machine ngayon, yung parang mga pen type, yung mga ganon. Ito ay may kasama palang cord. At ito naman yung ginagamit kong power supply, Aurora po yan. Yan po ang ginagamit ko kapag may cord, at ito naman ang ginagamit ko kapag wireless, Ambition naman po. Mabibili nyo rin po yan, may nabibili pong ganyan. At bali dito ay kine-check ko muna po yung machine kung maganda po yung palo niya. Bali okay naman po siya kapag nasa wireless mode po siya, may salpak na battery. So yun mga kaputi, ito na po yung machine na bagong kuha ko. So umaandar siya sa pinakamababa ay umaandar siya sa 3.5 volts yan. Hindi siya naririnig, pero ayan, gumagalaw siya sa 3.5 volts. So ito na lang muna yung gagamitin ko sa pagtatato. Bali mag-separate na lang ako ng video na para dun sa power supply yung gagamit. Yung power supply naman yung gagamitin ko. So, yun. Bali, bago tayo magtato, babalutin muna natin to ng cling wrap para syempre, para malinis. Pero bago ang lahat, lagyan ko muna siya ng grip tape. Ganito po yung ginagawa ko bago siya takpan ng cling wrap. Siyempre, may mga artist kasi na sanay sila sa makakapal yung mga jumbo na grip. Wala tayong mga grip na ganun. Parang ganito ba? Suot mong ganyan. Hindi kasi. Parang ganito lang. Suot mo siyang ganyan, parang grip. Ngayon, ang gagawin nyo, kuha lang kayo ng tissue. Tapos, gawin nyo lang siyang ganito. Pantay-pantayin nyo lang siya. Tapos kunin nyo tong machine. Yan, sobra. Ngayon, papantayin nyo siya dito. Huwag nyo siya masyadong isasagad dito, kasi pag pinihit siya, baka po kainin dun sa banda rito. Kainin siya sa loob. Di na siya mapaikot. Isasakto nyo siya dito. Yan. Ngayon, gugupitin natin. Yan lang. Ngayon, pag nagupit nyo na, yan, diba? Pantay. Pantay na pantay yan. Kuha tayo ng masking tape. Ito. Ngayon, para maayos ang pagkakalagay nyo sa tissue, yan, ayusin nyo muna. Yan. Tapos, lagyan nyo itong tissue para hindi siya gumulo. Para maayos yung pagkakalagay niyan. Tapos ikutin nyo na lang siya. Yun. So ganyan lang mga kaputi. O, diba? Ngayon makapal na yung grip natin. Ngayon, dahil parang sobra para sa akin, kasi sobra pa, gupitin natin yung sobrang tissue hanggang makuha nyo yung tamang gusto nyong size o tama para sa inyo. Bago kasi ako naglalagay ng grip tape, talagyan ko na siya ng cling wrap. So una, ganito muna ang ginagawa ko. Yan, tatakpan ko siya dito. Para syempre hindi madumihan yung tissue, hirap maglagay. Pero kapag nadumihan siya, palitan nyo na lang. Ako kasi dinodoble ko yung paglalagay ng plastic para hindi madumihan yung machine. Tapos, lalagyan ko ulit siya paikot naman. Yun. Yan, makikita nyo. Paikot naman siya. O, diba?
Ayan, ayan na siya. Tapos, lalagyan natin siya ng grip tape. Ayan na siya, Kunti-kunti lang yung paglagay ng grip tape kung nagtitipid kayo. Kasi hindi naman kailangang maraming ilalagay o makapal kasi meron naman yung tissue pang pakapal. Ganun lang. Ang paikutin. Tapos, lagyan natin ulit ng tape dito na sa taas para hindi dumulas yung plastic na nilagay natin. So, yan mga kamote, balot na siya. So, yung B8 natin kanina, ito na siya. Ngayon, ito nabalot ko naman na siya. Balotin natin ulit. So, ganito lang yung procedure kung paano magbalot ng machine. Bali, ganyan po yung ginagawa ko palagi. Kung makikita nyo itong mga machine ko dito na ayan, makikita nyo yung mga machine ko. So, kung makikita nyo, balot na balot yung power supply. Kasi may mga senaryo na nalalagyan kasi nadudumihan kasi siya. Ngayon, pag nadumihan, mahirap ng linisan. Siyempre, kailangan mo nang basain. So, mamaya masira pa itong power supply. So, ito yung mga machine ko, yan. Yan, balot na balot yung mga yan. Kung makikita nyo, ito yung mga machine kong mga ginagamit. Pero sa akin kasi, dahil sa obsessed din ako sa mga machine, kaya marami din akong mga ginagamit. So, bali ito yung gagamitin ko ngayon. Ito muna. So, bali dito guys, gamit ko na po yung Rocket B8 na machine na in-unbox ko. Bali dito ay susubukin ko ang kanyang quality, kung maganda ba siya sa dot shading. So ayan, kung makikita nyo po, nagda-dot shade po ako dyan. Ang voltage ko po dyan ay 3.5 volts. So far maganda naman po siya. Okay naman yung hagod niya at ang masasabi ko lang ay napakaganda po ng machine na to kahit mura lang po siya. Di tulad ng mga machine kong nasa 10k plus, ay masasabi ko rin dito sa mumurahin na machine na to ay good quality po siya. At para sa mga beginner at sa mga professional artist na kagaya ko, recommend ko rin ang machine na to. Kahit mura ay pasok naman sa standard at sa quality. Tsaka wala talaga yan sa mahal at mura ng machine na sa gumagawa pa rin yan, diba? At yun, kung makikita nyo po, napakalinis po at napakaganda po siyang pang dot shading. At ang voltage pala niyan ay nasa 4.5 volts po ang ginamit ko dyan sa pagda-dot shade. Napakaganda po yan para sa mga gustong mag-pointillism. At hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood at sana may napulot kayong mga kaalaman tungkol sa pagtatato. At huwag nyo rin po sana akong kalimutan na i-follow, i-share, i-like at mag-comment na rin po kayo sa aking mga video. Maraming salamat.